Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pagtsatsaga po ninyo sa pakikinig ng aral tungkol sa Panginoon. Kahit na po tayo ay nasa mabigat na katayuan at kalagayan sa buhay, patuloy pa rin tayong nagtitiyaga, hindi lamang po sana sa pakikinig, hindi lamang po sana sa pagtanggap, maging sa pananampalataya at pagsasabuhay ng mga aral na ating pong napakikinggan. Sapagkat ayaw ng Diyos na tuwing tayo po'y nakikinig, mga kapatid, ay ang pinakikinggan lamang po natin yung gusto lamang nating marinig. Nais ng Panginoon na sa ating pakikinig ay hindi lamang po maging intellectual exercise. Ibig sabihin po nito, yung gusto lang natin makadagdag sa ating kaalaman o tumalim ang ating karunungan tungkol sa salita ng ating Panginoon. O kaya, may mga bagay na nasasarapan lang tayong makinig, pero hindi talaga tumatagos sa ating puso. Ang gusto ng Diyos, yun tumatagos sa puso natin, tumatagos sa isip, tumatagos sa ating kasukasuan, tumatagos sa ating kaluluwa, sa ating espiritu, yung ating pakikinig ng salita ng Diyos. Katulad po ng sinabi ng Book of Hebrew, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Pag sinabing buhay, may kapangyarihan, may magagawa, mayroon pong nais isagawa sa ating buhay. Buhay at mabisa. Higit sa alinmang tabak na magkabila talim. Ito po ay double blade. Magkabila ang talim ng salita ng Diyos. Ito'y tumatagos. Tignan ninyo tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu. Yun ang gusto ng Diyos Yung kapag nakikinig tayo, tumatagos siya, mga kapatid. Kahit sa mga kasukasuan, sa utak, sa buto. Yun ang pakikinig. Yun ang nais ng Diyos na pakikinig natin, mga kapatid. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po yung nakatataho ng ating mga iniisip. Ito'y nakakaalam ng mga binabalak ng tao. Kaya hindi pa natin nagagawa o hindi pa napangyayari, nakikita na natin Because the Bible is like a mirror. Para po itong salamin na nakikita mo yung sarili mo. Pag nakikinig ka ng salita ng Diyos, nakikita natin yung sarili natin Pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikita rin natin ang ating mga sarili. Kaya nga, sa 13, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. Sa kanya tayo magsusulit. Inilantad po yan ng salita ng Diyos. Masakit man minsan maramdaman na kapag po tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, nasasaktan tayo, pero ito po'y nakabubuti sa atin. Ang akala natin, ang salita ng Diyos po ay para lambang pain reliever. Pag meron tayong pinagdadaanan, stress tayo, nakakapagpaginhawa. Totoo naman yun pero hindi madalas. Sapagkat ang salita ng Diyos minsan, huhubarang ka niyan Minsan, binabalatan tayo ng salita ng Diyos, kaya nasasaktan tayo sapagkat nakikita po natin ang ating mga sarili. Pero yung pain na nararamdaman natin sa salita ng Diyos ay para din po ito sa ikatatatag ng ating pananampalataya sa Panginoon. At yan po ay para sa ating ikatitibay, ikalalago, ikalalalim natin sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon. Kaya ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay napapanahon. Itong mga pinagdadaanan po natin, mga kapatid. Sapagkat ang ating topic ngayon ay suffering.
Anong ibig sabihin yan? Paghihirap at pagtitiis. Di po ba ngayong panahong ito, dumadaan po tayo sa mga pagtitiis? Hindi tayo makalabas ng malaya. May oras. Mayroon pong curfew. Hindi tayo makalabas ng malaya sapagkat maraming checkpoint. Kumbaga, narito po tayo sa panahon ng suffering, sa panahon ng paghihirap at pagtitiis. Kaya ito po ang ating tatalakayin. Kaya lang po, ito'y part 1. Isisiris po natin to mga kapatid, para higit nating maunawaan kung yung pinagdadaanan ba natin, ito po ba ay sangkap po ba ito ng ating pagkatawag sa Diyos bilang mga Kristiyano. Kaya nga, what that pain or hurt of suffering? Ano yung mga kirot, pait at sakit na mararanasan natin sa ating mga pagtitiis na pinagdadaanan? Meron tayong 4 na pag-aaralan ngayon. The 4 reasons why we should obey God despite our suffering. Ibig sabihin po, ang 4 na dahilan kung bakit kailangan tayong sumunod sa Diyos kahit na tayo po ay nasa gitna ng mga tiisin at mga paghihirap sa buhay. Bakit kailangan tayong sumunod sa Diyos? Napakahirap sumunod sa Diyos kapag po tayo ay may pinagdadaan ng hirap sa buhay. Pero bilang Kristiyano, command po ito ng Panginoon na kailangan nating sundin, na dapat tayong sumunod kahit nasaan sitwasyon, kalagayan natin na pinagdadaanan sa buhay. Kailangan po nating sumunod. Kaya ang tatalakay natin na 4 na dahilan, nandito po sa ating teksto, sa aklat po ng unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 19. Babasahin po natin. Mga minamahal, huwag ninyong pagtakhan at ituring na hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan ang mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Sa halip, magala kayo sa inyong pakikihati. Sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Mapalad kayo kapag kayo inaalipustad dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang dakilang espiritu, ang espiritu ng Diyos. Huwag na huwag mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo bilang mamamatay tao, bilang magnanakaw, salari na panghimasok sa hindi niya dapat panghimasukan. Ngunit huwag ikahiya ni numan kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Bagkus magpasalamat sa Diyos sapagkat taglahin niya ang taguring ito. Tumating na ang panahon ng paghuhukom. At ito'y nagsisimula sa mga hinirang ng Diyos. At kung sa atin ito magsisimula, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Tulad ng nasasaad sa kasulatan, kung ang matuwid halos mahirap ng maligtas, ano kaya ang kahihinatnan ng makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? 19, kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang mga pangako. Itinalaga nila sa kanya ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Diyan po natin hahanguin ang 4 na dahilan kung bakit kailangan tayong sumunod sa Panginoon kahit na may mga pinagdadaanan tayong ganitong mga pangyayari sa buhay. Alam natin, ang sinabi ng Diyos, hindi tayo iiwan, ni pababayaan man. Doon tayo magtiwala. Alam nyo kung kailan sinabi ng Diyos at kung saan natin gagamitin yung sinasabi niyang hindi tayo iiwan at ni pababayaan sa mga ganito pong pangyayari. Hindi sa panahon ng kasaganaan. Hindi sa panahon ng kawalang kabigatan sa buhay.
kung hindi sa panahong may pinagdadaanan tayo. Dito niya patutunayan na kailanman hindi niya tayo iiwan at hindi pababayaan. Sana sumunod tayo, mga kapatid. Sana sundin natin. Maging tapat pa rin tayo sa Panginoon. Kahit na po tayo ay dumadaan sa ganitong mga sitwasyon ng buhay. So, ang sabi ni Pedro, kahit patuloy ang mga sufferings natin, huwag tayo aatras. Huwag tayong lilis ng landas, huwag tayong aayaw, huwag tayong susuko hanggang sa katapusan, mga kapatid. Ito na po ang number 1 na ating tatalakayin. When you are suffering, kapag tayo po ay dumaranas ng mga kahirapan, ang sabi ni Pedro, rejoice. Kapag dumaranas tayo ng kahirapan, magalak. Bakit kailangang magalak? Ito kasi yun. Sa halip na mabigla ka sa dumadaan sa'yo, dinaranas mo, sa halip na magtaka ka, ang sabi ni Pedro, magalak ka na lang. Bakit? Basahin natin. Mga minamahal, unang Pedro 4:12, huwag ninyong pagtakhan. Huwag daw tayo magtaka at ituturing na hindi pangkaraniwan yung mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas. Huwag niyong pagtakhan. Sabi ng Bible, huwag daw tayo magtataka. Sa halip, magalak kayo. Rejoice. Yan ang utos eh. At kung Kristiyano ka, dapat ito'y maranasan mo't maramdaman. In the times of suffering, rejoice. Magalak, ibis na magtaka, matakot, mag-alala, mabigla, palitan mo ng kagalakan para malugod mo ang Diyos, mga kapatid. Sa halip magalak kayo sa inyong pakikihati sa mga hirap ni Kristo. In English, but rejoice in so far as you share Christ's suffering. Ibig sabihin, yung pinagdadaanan nating mga paghihirap, pagtitiis sa buhay, ay nakikibahagi tayo. Nag-share po tayo ng mga hirap na pinagdaanan ni Kristo. Kabahagi tayo sa hirap niya. Yun ang Kristiyano eh. Kaya nga mga kapatid, imbis na magtaka, huwag pagtakhan ang pinagdadaanan, kundi magpatuloy. Mga kapatid, do not surprise at the fiery trial. Huwag niyong pagtakhan yung mabibigat na pagsubok. Do not surprise. Huwag magtaka. Ibig sabihin, huwag mong ipagtaka na you are going through different suffering. Ibig sabihin, huwag mong isipin na kapag naging Kristiyano ka, may pagdadaanan ka ng hirap, na magtataka ka bakit kung kailan naging Kristiyano ko, nararanasan ko to. Naging Kristiyano ko, yung hindi ko nararanasan noong hirap, nararanasan ko ngayon. Ganito ba kahirap ang buhay na maging Kristiyano? Huwag po natin yan iisipin, mga kapatid. Bakit hindi tayo dapat magtaka kapag may suffering tayo? Bakit? Because suffering is normal. Normal po yan. It is not something strange. Ibig sabihin, hindi ito estranghero na darating sa atin. Weird happenings to you. Hindi yung stranger na darating sa atin na para bang dumating na lang na hindi natin inaasahan. Yes, pero meron pong nagbigay sa atin yan. Tandaan natin, your suffering is not a stranger. Hindi po yan estranghero. Kasama po yan sa buhay Kristiyano. Ordinaryo lamang po, mga kapatid, sa buhay Kristiyano ang dumaan po sa mga suffering.
Hindi ka abnormal. Hindi ka abnormal na Kristiyano. Normal ka na Kristiyano ang dumanas ng pagsubok at mga kahirapan sa buhay. Tignan nyo sabi ng Bible. Unang Korinto 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. See? Tandaan nyo mga kapatid, hindi lang ikaw ang dumaranas ng dinaranas mo ngayon. Baka mas may mabigat pang pinagdadaanan yung iba nating kapatid na nasa iba't ibang panig at sulok ng daigdig na dumaranas ngayon ng hirap na katulad ng pinagdadaanan mo. Baka mas mabigat pa. Okay? Ano sabi ni Pedro? Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis. Hindi lamang tayo ang nagtitiis ng COVID-19. Marami ding Kristiyano sa Amerika, sa Japan, sa Korea, sa Indonesia na ngayon din ay naka-quarantine. Nagtitiis ng hirap na ngayon ay naka-lockdown din sila katulad ng pinagdadaanan natin ngayon sa lahat ng panig ng daigdig. Kaya kung yung pinagdadaanan nating hirap, akala natin tayo lang. Hindi po. Mas masahol pa pinagdadaanan ng mga Kristiyano sa ibang bansa. Sa mga bansang halos napakarami nang namamatay dahil sa COVID-19. Dito sa Pilipinas, kakaunti pa lang Tayo nga pinakakaunti na namatay sa COVID-19. Itong bansang Pilipinas. Sapagkat ang dami nananalangin dito, humihingi ng awa at habag sa Panginoon. Kaya nga hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Ang mga pinagdadaan nating hirap, mayroon po itong tinataglay na layunin sa ating buhay. Kung bakit ito dumating sa iyo, sa akin, sa ating lahat, upang tayo'y subukin. Itest tayo, mga kapatid. Subukin tayo. Ito po'y kaakibat ng pagsubok sa ating buhay. Pero kung ito'y tinatawag na fiery trials, matinding pagsubok, para bagang hindi pangkaraniwan. Minsan, ang bigat sa atin ito, parang pinagtakluban tayo ng langit at lupa. May mga Kristiyanong ang suffering nila ay parang apoy na tumutupok sa kanila. Parang pasana nila ang buong daigdig. Kaya nga, mukhang hindi yata normal. Minsan, nagtataka ang mga iba nating kapatid, bakit narito sa akin to? Bakit dumating sa akin to? Huwag tayong magtaka, sabi ni Pedro. Huwag magtaka kung meron kang pinagdadaanan na hindi pangkaraniwan. Tandaan ninyo, hindi pangkaraniwan na pagsubok. Yun po ay pagsubok din ng Diyos. Pero huwag kang magtaka kung bakit nasa sa iyo yun. Hindi dapat magtaka kundi magalak. Kaya kapatid, alalahanin mong walang darating na suffering sa iyo na isang aksidente lang. Wala po. Lahat ay bahagi ng plano ng Diyos to test you, to test us. Lahat ay bahagi ng plano ng Diyos. Kaya yung suffering na yan, gagamitin yan ng kaaway. Tandaan nyo Makinig kayo. Baka tayo may suffering. Pakinggan nyo to. Yung suffering na yan, gagamitin niya ng kaaway para tuksohin ka. Yung suffering na yan na pinagdadaanan natin, gagamitin ng kaaway para ibagsak ka. Para sirain ang pananampalataya mo. Para paghiwalayin kayo ng Panginoon Diyos. Para sirain ang relasyon nyo ng Panginoon.
gagamitin ng kaaway yung suffering na yan. But take note, mga kapatid, because the same suffering, yung suffering din na iyan, yung mga pagtitiis din natin na yan, ay gagamitin ng Diyos para subukin din tayo. Dahil may plano siya, may layunin siya sa suffering mo. Gagamitin din niya yan eh. Yung ginagamit ng demonyo ng kaaway sa suffering natin para ibagsak tayo, yun ding suffering na yun ang gagamitin ng Panginoon para tayo maging matatag, mga kapatid. Sapagkat doon ka huhubugin sa suffering na yun. Doon kanya huhulmahin. Doon kanya i-develop. Doon kanya ipaprocess para maging matatag tayo sa mga suffering na yan. Handaan nyo mga kapatid. May layunin ng Diyos dyan, pero yan din ang gagamitin ng kaaway. Kaya, yung suffering, ito po ang gusto kong sabihin sa inyo. Yung ating mga pagtitiis at paghihirap na pinagdadaanan, hindi yan apoy na susunog sa iyo to consume you, to destroy you. Hindi yan apoy na sisira sa iyo, hindi yan na magpapabagsak sa iyo. But to purify you, yan ang maglilinis sa iyo. Yung suffering na yan, to strengthen your faith. Palalakasin niya pananampalataya mo and to draw you closer to Him. Yan ang gagamitin, yung suffering na yan, upang maging malapit tayo sa Diyos. To draw you closer to God. Yan ang gagamitin, mga kapatid. Kaya nga po, ang dahilan kung bakit tayo magalak sa kabila ng mga mabibigat na dinaraanan natin sa buhay, alam nyo, eto sagot. Because your union with Christ. Ang dahilan kung bakit tayo dapat magalak sa kabila ng mabibigat na pagsubok na pinagdadaanan natin, eto po dahilan. Because your union with Christ. Ibig sabihin, yung pakikiisa natin kay Kristo. Tignan ninyo mga kapatid, yung pakikiisa natin kay Kristo. Dito malalaman kasi kung may unity ka kay Christ kung nakipag-isa ka na kay Kristo sa suffering. Doon malalaman yon. Dumating ang suffering, tumiwalag ka kay Kristo, dumating ang suffering, dumistansya ka sa Panginoon, nanlamig ka, nanghina ka. So, ibig sabihin, wala kang unity in Christ. Wala ka pa kay Kristo. Kaya dito po malalaman ng Panginoon kung talagang ikaw ay nakipag-isa. Okay, listen. As you share Christ's suffering, tignan niyo mga kapatid kapag tayo nakikibahagi sa mga hirap ni Kristo, yung word na share, tingnan nyo, kapag tayo nakikishare sa mga hirap ni Kristo, yung word na share in Greek word, koinoneio. Ibig sabihin ng koinoneio, meaning fellowship with God. Kaya yung share, Christ suffering, yung share, meaning fellowship with God. Listen. Ang fellowship with God ay hindi lang yung fellowship, baka ma-misinterpret po ninyo. Ang fellowship with God, hindi lang yung pakape-kape. Hindi lang yung pagtitipon at magkukwentuhan tungkol sa Panginoon. Di yun, mga kapatid. Yung pakikipag-share ng Word of God lang, hindi yun ang ibig sabihin ng fellowship with God. This fellowship, tignan niyo we have with Christ is something different.
ang fellowship na sinasabi ng Bible, yung unity in Christ, yung union with Christ. Ito po yan. This fellowship we had Christ is something different. Ibig sabihin, yung meron tayong malalim na relasyon sa Panginoon, na yung suffering mo ay rejoice para sa iyo. Yun yung fellowship with God. Hindi yung pag may suffering ka, sad, malungkot ka, nagrereklamo, nag-aaborido, nangungonsume, wala kang union with Christ. Ang Kristiyanong meron pong union with Christ. Yung kahit may pinagdadaan ng hirap, nandoon yung rejoice. Nakakabit tayo kay Kristo with an unbreakable bond. Alam nyo ang unbreakable bond? Yung hindi masisirang samahan. Kapag may union with Christ ka, hindi masisira ang samahan ninyo. Unbreakable bond. Hindi masisira ang relasyon ninyo. Walang makakahadlang sa inyong dalawa ng Panginoon, mga kapatid. Hindi kayo mapaghihiwalay. Hindi mawawasak ang relasyon mo sa Diyos. Yun ang unbreakable. Hindi masisira. Hindi kayo mapaghihiwalay. Walang makapaghihiwalay sa inyo. Walang makapagwawasak sa relasyon mo sa Diyos. Ang tawag diyan, koinoneo, fellowship with God. Ang fellowship with God, unbreakable bond. Hindi kwento-kwentuhan lang tungkol sa Panginoon. Prayer meeting lang. Fellowship lang. Pakape-kape. Kwentuhan. Hindi yon. Ang fellowship with Christ, yun unbreakable bond. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Hindi malalagot ang tali ninyong dalawa ng Panginoon. Hindi malalagot. Kaya kung akala natin, yung suffering na na-experience natin, ito yung makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon, nagkakamali ka. God designed suffering for us. Dito tayo dinesign ng Diyos para alalahanin natin to remember and experience in our union and fellowship with Christ. Kasama po sa calling natin yan Yung paghihirap na pagdadaanan natin, tingnan yung mga apostol. Wala silang ginhawang natikman hanggang kamatayan. Tingnan si Kristo. Si Kristo na nga, dapat mabuhay na maginhawa sa mundong ito, pero puro suffering yung kanyang pinagdaanan sa buhay. Tapos ikaw maghahanap ka sa sarili mo ng kaligayahan dito sa mundo habang na kay Kristo ka. Kapatid, ang higit mong dapat asahan, yung mga suffering na pagdadaanan mo. Yun ang asahan mo. Sapagkat kapag yun ang pinagdadaanan mo sa mundo, kabaligtaran yan, puro sarap naman ang pagdadaanan mo sa langit. Sapagkat, sabi ng Bible, kailangan dumanas muna tayo ng maraming suffering sa buhay bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Dapat po, mga kapatid. Kaya nga tayo, dinisign tayo sa suffering ng Panginoon, mga kapatid. Kaya si Kristo ang dahilan kung bakit kailangan tayong magalak. Si Kristo ang dahilan kung bakit kailangan tayong magalak sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Para mas makilala natin siya ng lubusan. Para maranasan natin ang kapangyarihan niya. Para maging mas malapit pa tayo sa Panginoon. Para maging kawangis tayo ng Diyos, yung Christ-likeness. Ano sabi ng Bible?
Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Tingnan si Pablo Yung hangarin niya, makilala ng lubusan si Kristo. Pero paano mapatutunayang lubusan mong kilala si Kristo? Paano? Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ito, makihati sa kanyang mga hirap. Kung talagang ang tanging hangarin mo ngayon ay lubusang makilala si Kristo, kapatid, makihati ka sa kanyang mga hirap. Yung mga suffering mo, yun po ay share mo sa Panginoon sa mga hirap na pinagdaanan niya. Kaya kung kilala mo siya ng lubusan, kapag dumarating sa iyo yung mga hirap, rejoice. At matulad sa kanya, pati sa kanyang kamatayan. Kaya, next reason, rejoice. Tingnan nyo, hindi nyo siya nakikita, ngunit siya inibig ninyo. Sino nakakita sa Panginoon? Pero nandoon yung pag-ibig natin. Hindi pa rin natin siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya tayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi kayang ilarawan sa salita. Joy that is inexpressible and filled with glory. Hindi atin kayang i-express yung joy na nasa atin. Kaya joy in the midst of suffering. And not just joy after our suffering are over. Hindi yung kapag natapos na yung suffering, doon ka magagalak. No, joy in the midst of suffering. Sa gitna ng hirap, dapat nandun yung joy. Because kapag nasa atin yung joy in the times of suffering, it is a supernatural work of the Spirit. Ibig sabihin, may Espiritu sa'yo na kumikilos because the fruit of the Holy Spirit is joy. Hindi pangkaraniwan po, mga kapatid, na sa panahon ng ating mga pagtitiis at paghihirap ay pagtitiis natin, paghihirap ay nakakaranas tayo ng joy. Rejoice, hindi pangkaraniwan yan. Pero kapag nakakaranas ka yan, hindi ka natural, supernatural ka. Sapagkat the fruit of the Spirit is joy. Meaning to say, nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Kaya ang rejoice, mga kapatid, wag sa panahon ng pagpapala, kundi sa panahon ng suffering. Natural lang sa atin ang magtaka, madismaya, malungkot. Maaaring yun ang response natin sa suffering. Magtaka, madismaya, malungkot, mabagabag, mabalisa. Maaaring yan ang response natin sa suffering. But the joy in the midst of suffering, and not just joy after our suffering, are over, is a supernatural work of the Spirit. Because the fruit of the Holy Spirit is joy. So, number 2 na tayo, mga kapatid. Ng part 1, ng ating tinatalakay. Nasa number 2 na po tayo. So, ang number 2 natin, tignan ninyo when we are suffering, obey. Kapag tayo dumaranas ng hirap, ang sabi po ng Bible, sumunod. Pag dumaranas tayo ng hirap, sumunod daw po. Kaya mga kapatid, sa pagsunod natin kay Kristo, even if we are suffer for it, ibig sabihin, hindi mo maiiwasan yung suffering kahit anong gawin mo. Hindi mo kayang iwasan yan sapagkat ito po'y nakakapit na sa buhay Kristiyano. Hindi mo maiiwasan yung pang-iinsulto sa'yo ng iyong kapwa, yung pag-uusig, okay? Yung paninirang puri, darating sa'yo yun Hindi man yun, ibang suffering ang maaari mong pagdaanan. So, make sure na when you suffer, ito ay dahil sa pagsunod mo kay Kristo. Siguruhin mo
na yung suffering na pinagdadaanan mo, ito ay dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Meron tayong makikita ang tatlong dahilan, mga kapatid, kung bakit kailangan tayong sumunod sa Diyos kahit na tayo nasa gitna ng suffering. Meron pong tatlong dahilan dito po sa number 2. Ito po. Letter A, your identity is in Christ. Pag sumusunod tayo sa Panginoon, kahit nasa gitna tayo ng mga suffering sa buhay, mga kapatid, ito ay pagkakakilanlan na ikaw ay na kay Kristo. Yung ibig sabihin nito, tignan ninyo, Christian. There are two words. Ibig sabihin, you bear His name. Yung pangalan ng Panginoon, nakakapit sa iyo Christian. Meaning, for the name of Christ. For the name of Christ. Kaya nga, to suffer, kung nagsasuffer ka kung nagsasuffer yung tao sa paggawa ng masama, identity yan ng mundo. Hindi yan identity is in Christ. Identity yan kay Kristo. So, yung identity ng makasalanan, mga kapatid, yung pong paggawa ng masama. But to suffer, dahil sa paggawa ng mabuti, meron kang identity ni Christ. Pagkakakilanlan ni Kristo. Sabi ni Pedro, 1 Peter 2:1, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Andaan ninyo ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. Kasama sa calling natin, nang tinawag ka ng Panginoon, kasama yung suffering. Bahagi po yan. Sapagkat nang si Kristo'y magtiis para sa inyo, nagtiis si Kristo para sa atin, nag-iwan siya sa atin ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na matularan. May halimbawa Okay? Kaya mga kapatid, may halimbawang iniwan si Kristo sa atin. Kaya yung letter A, your identity is in Christ. Kapag tayo nagsasuffer, ibig sabihin, dahil kay Kristo nagsasuffer ka, meron kang identity ni Kristo. Letter B, your happiness in Christ. Ang iyong kaligayahan kay Kristo. Alam nyo, kapag na kay Kristo ka, kahit ano yung pinagdadaanan mo, hindi nawawala yung happiness Hindi namamatay yun. Because if you are insulted for the name of Christ, you are blessed. You are happy. If you are insulted for the name of Christ, may mga insultong nararanasan ka sa buhay, mga kapatid, masaya ka. Bakit? Dahil ang kasiyahan mo ay hindi nakatali sa comfort. Comfort na na-experience mo sa mundong ito, kasi marami tayong na-experience na kaaliwan sa mundong ito na nagpapasaya sa atin. Hindi yun. Hindi yun. O happy ka dahil sa papuri ng mga tao sa mundong ito o sa pagiging successful mo sa buhay ayon sa standard ng mundo. Hindi ka doon blessed. Hindi yun happiness, mga kapatid. Masaya ka dahil ang kasiyahan mo ay nakatali kay Kristo. Kapag ang kasiyahan mo ay nasa Diyos, kahit ano dumating sa buhay mo, hindi namamatay, hindi napipigtas, hindi napuputol yung kaligayahan mo kay Kristo. Because your identity is in Christ. Your happiness is in Christ.
Kapag ang kaligayahan mo na kay Kristo, kahit ano pinagdadaanan mo sa buhay, hindi na puputol yun. Pero kung ang kaligayahan mo nasa pera at nawalan ka ng pera, malungkot ka. Kaligayahan mo nasa tao, pero biglang nawala yung tao na yon na siyang kaligayahan mo, malulungkot ka. Kaya kung ang kaligayahan natin ay nasa mundong ito, hindi tunay na kaligayahan yan. Sapagkat ang tunay na kaligayahan, yung kaligayahang na kay Kristo, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, mapalad ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, kapag tayo dumaranas ng suffering, obey. Obey God. Mapalad ang pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Kaya kung ang kaligayahan mo si Kristo, kahit anong klaseng pag-uusig yan, hindi mo yan isusuko yung kaligayahan mo kay Kristo. Number 3, letter C. Your power is in Christ. Ang kapangyarihan mo na kay Kristo. Wala sa sarili mo. Kapatid, you are blessed. Mapalad ka. Because the Spirit of glory and God rests upon you. Yan nyo You are blessed. Pinagpala ka ng Panginoon. Sapagkat sa mga panahong pinanghihinaan ka, because of your sufferings, sa panahong you are tempted to sin because of your suffering. Okay? Dumarating sa iyo yan, mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan. Remember, the strength to continue and the power to fight is in you. Yung Holy Spirit na nasa iyo, that's the power of Christ, the power of God. Hindi mawawala yun. Dahil ang kapangyarihan ni Kristo'y nasa iyo, yung Holy Spirit. Kaya nga pinagpala po ang mga taong sumasa Kanya, Espiritu ng Diyos. Kaya sa panahong meron tayong mga kahinaan, nanghihina yung pananampalataya, dumarating din po yan mga kapatid, pero may nagpapalakas Meron ka Espiritu ng Diyos na nag-ooperate upang palakasin tayo, i-encourage tayo, patatagin ang ating pananalig sa Diyos, kahit anuman yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Tandaan nyo, the Spirit rests upon you. The Spirit rests upon you. He will never, ever leave you. Available ang power ng Lord sa atin 24/7. Hindi siya tumatambay lang at aalis ang Espiritu na yan kapag nasa panahon tayo ng kahirapan. No. Aalis ang Espiritu na yan kapag matigas na ulo natin. No. Aalis ang Espiritu na yan kapag tayo ay pasaway. No. The Spirit rests upon you. Hindi siya umaalis, mga kapatid. Ano sabi ng Matthew 28:20? Ako'y mananatiling kasama ninyo hanggang sa katapusan ng daigdig. Hindi siya aalis. Habang narito ka sa mundong ito, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Yun yung power ng Panginoon na nasa atin, mga kapatid. At pinangako niya, hindi tayo iiwan. Sinong hindi mag-iiwan sa atin? Yung Spirit niya. At hindi tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan. Kaya sabi ng Bible, if you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. But let none of you suffer as a murderer, or a thief, or evildoer, or as a meddler.
Ibig sabihin yan, mga kapatid, pinagpapala tayo kahit tayo po ay kinukutya dahil kay Kristo sapagkat sumasa atin Espiritu ng Diyos. Pero sabi rito, huwag sanang mangyari na magdusa ang sino man dahil siya ay mamamatay tao. Dahil siya ay mapanghimasok sa buhay ng may buhay, magnanakaw, salarin, mapanirang puri. Huwag kayong magdusa, maghirap, magtiis dahil sa paggawa ninyo ng masama. Okay? Kaya huwag naman sa paggawa ng masama, kundi sa pagsunod kay Kristo. Kung nagsasuffer man tayo, dapat din nating malaman dahil sumusunod tayo kay Kristo. Dapat din namin kasi nating alalahanin na yung mga ibang difficulties natin, yung mga hirap na pinagdadaanan natin, ay na-experience natin yan because consequence. Ito po ay kasalanang ginawa natin. May pagkakataon kasi na minsan nagsasawa na po tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Lalo na kung mahirap din naman yung kapalit. Napakahirap kung susunod sa kalooban ng Diyos, mahirap ang kapalit. Minsan para bang nagdadalawang isip na tayo kung susunod ba tayo sa Panginoon o hindi. Kasi minsan mahirap sa kalooban natin. Minsan hindi matanggap ng isip natin dahil sa dami nating sariling pangatwiran. Ang dami nating katwiran sa sarili natin, kaya minsan dumarating yung point na tayo po ay nagsasawa na rin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero huwag, mga kapatid. Yung suffering ba na nararanasan mo ngayon o sa mga darating na araw ay dahil sa sarili mong kasalanan, humingi ka ng tawad sa Diyos. At patatawarin ka. O yung suffering mo ay dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Huwag kang panghinaan ng loob dahil si Kristo ay nasa iyo, dahil si Kristo ay kasama mo. Yun yung Holy Spirit, yung kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. So, it is better to suffer for doing good. Tandaan nyo it's better to suffer for doing good. Kung tayo man nagsasuffer, ito ay sa paggawa natin ng mabuti, not for doing evil. Hindi dahil sa paggawa natin na masama. Okay? Kaya sabi ng Bible, higit na mainam na kayong magdusa dahil sa paggawa ninyo ng mabuti. Higit na mainam na kayong magdusa dahil gumagawa tayo ng mabuti. Durusa pa tayo. Kasi minsan, gumagawa na nga ako ng mabuti. Ganito pa yung nangyayari sa akin. Biblical po, mga kapatid. Kung sa paggawa natin ng mabuti, mainam daw na magdusa tayo. Kesa sa masama na ginagawa natin, ay doon tayo magdusa. Mas mainam na magdusa dahil gumagawa ka ng mabuti. Sakali mang loobin ito ng Diyos. Kasi minsan talagang tinatanong natin, God's will pa ba to? Kalooban pa ba ng Diyos itong nararanasan ko? Mabuti naman yung ginagawa ko, bakit may pinagdadaanan akong masama? Sakali mang loobin ito ng Diyos. Kaya yung magdusa tayo dahil sa paggawa ng mabuti, minsan kalooban ng Diyos. Pero may mensahe sa diyan. Kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Kaya mga kapatid, yan po ang ating tinatalakay tungkol sa suffering. Kaya yan po yung part 1. Abangan nyo po yung part 2. 4 po yan, mga kapatid. So, tatalakay natin sa susunod yung number 3 and then number 4. At marami pa tayong matatalakay dito kung bakit may mga pinagdadaanan tayo, nagtataka tayo, ganito, ganyan. Sasagutin po ng Bible para hindi tayo nag-iisip na bakit tayo dumadaan sa ganong pangyayari. Kaya sana po patuloy lang tayong makinig at sumunod sa Panginoon. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Good
Good day po sa inyong lahat. Sa lahat po ng ating mga napapakinggang Word of God, sana po ay maging makabuluhan po ito. Hindi lang po tayo ang nakakapakinig. Ini-invite ko po kayo na sana po ay makapag-invite din po tayo. Ma-share po natin yung gospel na ating pong narinig. Panahon na po. Ito yung panahon para maikalat po natin ang ebanghelyo. Yung salita ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa at saka buhay. Kaya mga kapatid, kayong may mga kaibigan, kamag-anak, kayong may mga taong kakilala, sino man sila, i-invite po natin sila or ipasa po natin yung Word of God na ating pong napakikinggan. Hindi lang po tayo ang dapat nakikinig. Kaya nga po meron tayong Facebook sa ating mga friends, sa Facebook, sa ating mga kasamahan, sa trabaho, sa pag-aaral, ipasa mo lang. Encourage mo silang mapakinggan nila ang salita ng Panginoon. Baka dito ay maging paraan para po makakilala rin sila sa Panginoon. Sana po mga kapatid, patuloy lang po tayo sumunod sa batas, sa gobyerno. Mag-ingat kayo, huwag niyo pabayaan ang sarili ninyo. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Huwag tayo laging lumalabas. Sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon. Marami pa sanang pagkain sa inyo pong ipagkaloob ng Panginoon na may makain pa po tayo. Mga kapatid, di ba nagpapabaya ang Diyos? May ginagamit ang Diyos para po tayo makakain. Okay? Kaya huwag kayo mawalan ng pag-asa. God will provide. Magkakaloob ng Diyos ang iyong pangailangan. Basta sundin lang natin ang kalooban ng Panginoon. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. God bless.